Okay guys, magandang araw po muli sa ating lahat. So, may another vlog po tayong i-upload ngayon. Yan po yung pag-acquire ng PTC4. So, dito sa vlog natin, ipapakita ko po sa inyo kung paano po kumuha step by step ng, ng ating PTC4 ng civilian. Although civilian ako, yung vlog na content natin, hindi naman magkakalayo dun sa mga ibang procedure. Ganun din naman, requirements lang din naman ang pagkakaiba. Okay, so last week kasi nag-acquire po ako ng PTC4. So usually itong vlog natin part 2 na po ito. So yung part 1 po kasi natin, nag-acquire po tayo ng threat assessment. So doon po ay diniscuss natin kung paano naman kumuha ng threat assessment. So, bago po yun, nakuha ko na po. So, okay, finally, nakuha ko na yung aking PTC4. Pero bago po natin i-play yung ating step-by-step guide kung paano po kumuha ng PTC4. So, latest po ito guys, latest po itong procedure po natin. Itong vlog po natin kung paano po kumuha ng PTC4. So, ito po yung pinaka-latest update. So bago ko po ipakita yung procedure nung yun nga, yung pagkuha ng ating PTC4. So discuss lang po natin. Ang nangyari po kasi dito guys, natuwa ako na medyo nalungkot. Ayan. Bakit ako natuwa na medyo nalungkot? Siyempre natuwa ako dahil nakuha ko na po yung aking PTC4. So active po kasi ako alam naman natin, active ako sa shooting. So, nag-acquire ako ng PTC4 para sa ganun hindi na ako kukuha ng PTT kada maglalaro po ako ng shooting competition. Kada dadayo ako, kukuha ako ng PTT. So, hassle. Hassle kasi nagre-request ka, matagal po ang PTT. So, every time na maglalaro ako, so weekly naman kasi ako naglalaro. So, sabi ko mag-decide kumuha na ako ng PTC4 para hindi na ako pabalik-balik sa krame na mag-acquire ng PTT. Although dati kasi may online naman yung PTT, so mabilis naman mag-reply yung contact natin. Kaya lang may time na mabagal po mag-reply yung ating online PTT. So mahirap po kumuha ng PTT. At guys, ang ginagawa ko po, pag pupunta ako ng krame, so nag-apply na lang po ako ng multiple transaction. So nire-request ko na lang po yung date. So in the bottom line, nag-request po ako ng PTC4. Ayan, nakakuha na po ako ng PTC4. At happy ako doon. Ano naman yung sad? Ba't ako nasad doon sa sinabi kong nasad ako? Nasad ako kasi guys, yung PTC4 ngayon, ang nakalagay po doon ay 50 rounds of ammunition lang. Ayan, so alam naman natin ang mga shooter, pag dumadayo po yan sa level 1, nagdadala na po tayo ng kasi sa level 1 natin na 120 rounds. So nagdadala na tayo ng mga at least 150 rounds. So kulang na kulang po yung ammunition ng ating PTC4 na 50 rounds. So tinanong ko po doon. Sabi ko, sir, bakit po 50 rounds lang po yung nakalagay dito sa aking PTC4? So pinakita ko po yung LTAP ko. Kasi nakalagay po dito sa LTAP ko, sir, sport shooter. Sabi ko. So, we all know, ang sport shooter, ang pagkakaintindi ko, ang sport shooter, binabayaran po natin yan sa ating LTAP, other licenses. So, naglagay po tayo ng ganon, sport shooter, kaya nga yung term na sport shooter Sport shooter, ibig sabihin, naglalaro ka sa mga competition. So, ang alam ko dyan, ang pagkakaintindi ko, unang-una, pwede tayo magdala ng at least 1,000 rounds na ammunition dun sa ating sport shooter. O kahit hindi man masyado na marami yung 1,000 rounds. Sa level 3, dito, ano nga lang, 350, ano lang yung dinadala natin. So, pinakamarami na yung 500 rounds. So, kung sakasakali, siguro, maglalaro ka ng level 4. Yung mga Australasia World Shoot, at least yun siguro pwede. Doon nga, pwede kang kumuha ng 700,000 na bala lang. Masyado lang marami. So, pero in the bottom line, yung sport shooter, pagkakaintindi ko po kasi dati, 1,000 rounds, pwede mo nang gamitin. So, pinakita ko, sabi ko, sport shooter ako, sir. Sabi ko, bakit 50 rounds na po nakalagay doon sa PTC4? So, in-inform po ako yung secretariat, yung in-charge doon sa ating PTC4 Secretariat Building, na sa ngayon daw, wala pa daw silang policy na gano'n, na antay lang daw po natin, mag-antay lang daw po ako ng feedback kung aprobahan na gagawing 500 rounds yung number of ammo na
doon sa ating PTC4. So sinabi ko, di ibig sabihin sir, yung binabayaran po naming sport shooter dito sa aming LTAP, ibig sabihin wala pong bearing yun. Kasi saan natin gagamitin yung sport shooter? Kaya alam naman natin ang sport shooter ay pwede tayo, we are pertaining to ammunition. So sabi niya, yun lang sinagot sa akin, basta maganda lang daw ako ng feedback. So okay na lang ako. So yun ang yun ang masaklap ngayon. So yun ang masaklap. Kasi paano yun sir, naglalaro po kami, hindi po pwede itong 50 rounds of ammunition ang dadalhin namin sa competition. So in-inform ako, sabi kukuha daw ng PTT para makapag-acquire ako ng more than 50 rounds na ammunition. Eh di nag-inform na naman ako sa kanya, paano yun sir, di doble. Kaya nga ako kumuha ng PTC4 para hindi na kukuha ng PTT. Ako, so parang marikot ng natin ngayon, marikot ng so nakakalungkot sa ating mga sports, sa ating mga shooter na ganyan po nangyari sa ating PTC4. So may permit to carry na tayo. Masaya na tayo dahil may permit to carry na tayo. So dadala tayo ng more than 50 rounds na mo, kukuha din pala tayo ng PTT. So parang isipin mo 'yon. Huwag na sana ako kumuha ng PTC4, kukuha na lang sana ako ng PTT. Kasi ganun din naman, kukuha din naman ako ng PTT, di ba? Masaklap, kaya so yun ang sinabi. So antayin ko daw po yung feedback nila sa Facebook page nila kung kailan sila mag-a-advise na pwede nang mag-acquire ng 500 rounds sa ating PTC4. So parang yan sinabi na sa ngayon kumuha ka muna ng PTT kada maglalaro ka. So ganun, useless, parang lang din, kumuha lang tayo ng PTC4, PTT, so doble-doble ang kinukuha natin na papeles para may travel natin at may laro natin yung baril natin sa ating shooting competition. So may nagsasabi naman kaya ang gamit daw ng sports shooter ngayon sa PTT. Hindi ka daw pwedeng kumuha ng ammunition na more than 50 rounds kung hindi ka naka-sport shooter. Parang awkward na naman po yun. Kasi ang PTT natin, alam ko, pagka nag-acquire ka ng PTT, pwede ka mag-request ng more than 50 rounds na ammunition. So magulo po ang sistema natin ngayon. So yun lang po guys, hindi ko alam kung ano mangyayari po dyan. Sana maayos po nila yung system kasi naapektuhan po yung mga shooter. Lalo na madalas pong magpalaro yung ating PPSA, Pismok. Sana po makipag-coordinate at maayos po yan. I-consider po nila yung ating passion na shooting competition. Wag po sana nilang pahirapan masyado yung mga shooter na natutuwa at na passion po natin ito. Alam naman natin passion natin to. Sana huwag mo masyadong higpitan. Ayan po guys. So, ayan na po. Hanggang dito lang po. So, proceed na po tayo. Titignan po natin yung ating procedure kung paano po makumuha ng PTC4. So, ito po. Panoorin po natin yung ating vlog. Ayan guys. Nandito tayo sa loob ng Krame. Umuulan. Mag-apply tayo ng ating PTC4. So, pupunta po tayo ngayon sa building kung saan tayo kukuha ng ating PTC4. Okay, so nakompleto na natin yung ating requirement. Ayan, ganyan tayo ka-addict sa sa paglalakad ng ating mga papeles sa ating legality sa firearm. Kahit bumabagyo, sige. Okay guys, ito yung front. Ito yung entrance na papunta po dun sa building kung saan tayo mag-apply ng ating PTC4. So dun sa one-stop shop ng ating Krame, iba po yun. Iba rin po itong kung saan po tayo mag-apply ng ating PTC4. Yung PTT naman, hindi doon po sa kabila, sa one-stop shop po pinaprocess yun. Dito po ay PTC4. Okay, so tingnan po natin kung paano po tayo mag-process ng ating PTC4 sa loob. Yan po guys, magandang araw po muli sa ating lahat. So another vlog po tayo and for today's video guys, kung tatandaan nyo, may part 1 po tayo nito, yung nag-acquire po tayo ng threat assessment. Ayan, so dito po sa part 2, ito na po yung mismo yung pagkuha natin ng PTC4 dito sa Krame. Dito ako sa Camp Krame kumuha po ng PTC4. Okay, so galing na po ako doon at finally nakuha ko na po yung aking PTC4. At pagkikwentuhan lang po natin kung paano po ano po yung procedure na ginawa ko. At
kung paano ko po nakuha yung aking PTC4. So madali lang naman, nagpunta po ako doon one day, ito nakuha ko na po agad. Mabilis naman po ang process nila. So yun nga po, ang advice ko lang, pagka pupunta po tayo ng magka-process po tayo ng mga ganyan, let's say ako dito ako sa Krame. So 8 naman ang opening ng office nila, at inagahan ko po. Ganun naman ako lumalakad. So madaling araw pa lang po, umalis na po ako sa bahay, at mga 6:30 po kanina ay nandito na po ako sa Krame. Di baling magantay ka kasi nasa unahan ka naman po ng pila. So nandito po ako, nag-proceed po ako dito sa PTC4 Secretariat Building. At ang proseso po niyan, dala ko na po yung mga requirements ko, yung nandito po yung mga requirements. So kailangan po natin ng ating application form ng PTC4. Nakukuha po yan sa kanila, or kung wala po kayo nito, pwedeng i-PM nyo po ako at i-send ko po dito sa ating i-send ko po through email yung ating application form. Saka kailangan po natin ng undertaking. Ayan, so undertaking, kailangan po natin ng 2x2 picture na i-attach po natin sa application form. So saka yung ating drug test. Okay, so yung drug test at yung ating national police clearance. So ang nangyari po kasi sa akin guys, hindi na po ako nag-acquire ng drug test at yung ating national police clearance. Kasi lately lang po, last month, kaka-renew ko lang po ng aking LTAP. So yung expiration nun, kung valid pa po, tinatanggap pa po yun ng ating PTC4 Secretariat. Yung mga application na yun, kasi kaka-renew lang naman natin ng ating LTAP. So fresh pa po, hindi pa po expired yung ating drug test saka yung ating national police clearance. So ang dinala ko na lang pong requirements yun po, yung ating application form ng PTC4, kailangan po naka-notarize, at yung undertaking naka-notarize din po dapat yun. At yung notarize po guys, mayroon na po mismo dito sa PTC4 Secretariat office, dito sa department po nila, mayroon na po agad, mayroon na po nag-notarize. Then syempre dala natin yung ating threat assessment na kinuha natin yung ating part 1 na vlog. Ayan, so nagpunta po ako dito, doon po sa office po ng PTC4, doon sa entrance, doon sa may pintuan po nila, doon ka po unang pupunta. So may in charge po doon sa evaluator po. So lahat po ng mga requirements na kailangan, siya po nag-check. Chine-check niya po isa-isa, kinukuha niya, chine-check niya pagka okay na po yung mga requirements po natin, na-evaluate niya na po ng maayos at complete na po yung mga requirements natin. Pinipirmahan niya po 'yon. So pagkatapos niya pong pirmahan 'yon, pupunta po tayo sa window 2. Ayan, para i-submit po yung ating mga requirements na napirmahan po ng evaluator. So sa window 2, pag nasubmit po natin yon, upo lang po tayo, antayin lang po natin matawag yung ating pangalan. At pagka natawag na po yung ating pangalan, puproceed po tayo sa window 3 naman. Okay, dun sa window 3, bibigyan ka po ng payment slip. So since civilian ako, ang binayaran ko po ay 12,000. So yun po yung land bank. Magbabayad po ako sa land bank. So doon naman wala namang problema yung land bank, dahil po doon po mismo sa loob ng Krame ay may land bank na po doon. Yung harapan po ng oval po nila, ayan, may land bank na po doon. Doon po ako nag-proceed at doon po ako nagbayad ng aking yung 12,000 na kailangan bayaran para sa ating PTC4. So pagkatapos ko po magbayad ng land bank, bumalik po ako doon, dumiretso po ako doon sa window 3 ulit at sinubmit po yung aking payment slip, receipt ng land bank. So pagka-submit ko po noon, umupo po ulit ako at inantay ko po ulit tawagin yung pangalan ko. So nung natawag na po yung pangalan ko, binigyan po ako ng payment slip ulit. Babayaran ko naman po yung ID card ng aking PTC4. So yung payment po doon lang din po sa loob ng PTC4 Secretariat. Doon po ako nagbayad. So amounting yung ID card po nila, nagbayad po ako ng 200. Ayan, so pagkatapos ko magbayad, bumalik po ako doon sa window 3 at sinubmit po yung receipt ng ID card na binayaran ko. At nagantay po ulit ako, natawagin yung pangalan ko. So ang sumunod po doon guys, yun na po yung pag tinawag po yung pangalan mo, ayan na po, ibibigay na po mismo yung PTC4 ID card mo. So ganun lang po kabilis, So in
in additional information po regarding sa ating threat assessment. Ang nagtanong po ako doon, ang validity daw po ng threat assessment, kasi pag kumuha tayo ng threat assessment, pwede naman pong i-pending muna kasi let's say wala kang oras. Yung validity naman daw po ng ating threat assessment ay every year. So ibig sabihin, kumuha ko ng threat assessment ko ng August. Pagka nag-switch po yung 2024 to year 2025, expired na po yung natin, yung ating threat assessment. Let's say January mo naman nakuha yung threat assessment. So pwede pa yun hanggang the whole year. Wag lang pong mag-switch yung ating year. Kasi dun daw po yung na-expired yung ating threat assessment. Ayan guys, so ganun lang po kasimple yung ating pag-process ng PTC4 natin. Ganun lang kabilis na pagkuha ng ating PTC4 na ID card. Ayan guys, so hanggang dito na lang po. Sana nakatulong po ulit itong ating vlog. Thank you very much po sa ating lahat. Okay guys, as additional information, i-discuss po natin yung cost ng ating PTC4. So effective April 23, 2024. Okay, so yung ating private individual, businessman, former elected official, civilian, religious leaders, military reservists, inactive, and professionals. Ang regular rate po nila, so of course yung ating kaya tayo kumukuha ng affidavit of undertaking, 2 years na po yung validity ng ating PTC4. So unlike po before na 1 year lang po. So ang cost po nung nabanggit po natin ay 12,000. So yung naman yung LIAS active saka yung ating retired government employee, active retired, incumbent elected officials, military reservists on active duty with J9 clearance, and senior citizen. So ang babayaran lang po nila yun guys, yung kanilang ID card lang na amounting 200 pesos. Ayan, so sarap po ng buhay ng ating mga mga na-mention po natin. So sana all. Ayan po yung so effective April 23 po, 2024 yung ating na-mention po natin na cost. Okay, so i-discuss naman po yung ating PTC4 requirements para sa mga classification, different classification ng mag-acquire. So nandiyan yung ating active LEA, active government employee, senior citizen, retired LEA, retired government employee, religious leaders, incumbent elected officials, former elected official, civilian, saka yung businessman. Ayan, so ang dami po pala palang classification na pwedeng mag-acquire ng ating PTC4. Okay, so tignan po natin kung ano po yung mga requirements po nila isa-isa. So ang gawin na lang po siguro natin i-screenshot na lang po natin ito, hindi na po natin i-discuss isa-isa kung ano po yung mga requirements. So kunin nyo na lang po yung mga requirements nila, screenshot nyo na lang po para ma-save nyo kung saan man kayo bilong dito sa nabanggit nating classification ng ating na pwedeng mag-acquire ng ating PTC4. Okay, so ito po yung list of requirements for active members of LEA. Ayan, so guys, gaya ng sinabi ko kanina, paki-screenshot na lang po. So hindi na po natin i-discuss isa-isa yan, kunin nyo na lang po para makita nyo, ma-provide nyo kung ano po yung mga requirements. Ito naman po yung ating list of requirements for active government employees. Ayan po, screenshot nyo na lang po. Then yung list of requirements for senior citizen. Ayan, so paki-screenshot. List of requirements for retired members of LEA. Ayan, paki-screenshot po ulit. List of requirements for retired government employees. Ayan po yung mga yan. So list of requirements for religious leaders. Okay, so kung makikita nyo po dyan, wala po tayong threat assessment. Ayan, so hindi po required kumuha ng threat assessment yung ating religious leaders. Then yung list of requirements for incumbent elected officials. Okay, so wala din siyang threat assessment. Yan lang po yung pwede niya i-provide. Then list of requirements for former elected officials. Okay, so pag-screenshot. Then yung ating civilian. So of course, yung ating civilian so civilian po pala ako guys. So yung mga binanggit po natin na prior itong diniscuss natin na mga requirements, yung mga diniscuss po natin doon ay for civilian. Ayan, so may threat assessment po tayo. At mas mahal yung ating babayaran, 12,000.
Okay, yung last, yung businessman, ito po yung requirements ng ating mga businessman. So, wala po siyang threat assessment din. Okay, so hanggang yan na lang po. So, maraming salamat sa ating lahat.